Good day, everyone. I am Reynalyn Kalumpang. I am Tom Michael Malyare. I am Junel Aiko. I'm John Benedict Aspacio. I'm Micaela Janine Soriano. And we are Group 7. So, hello guys. Bale, may activity kami sa Tecno 101 namin na ititrade namin yung paperclip para tumaas yung value niya. So, bale, ang napili naming subject ay Students. kaya yon maghanap kami ng mga matitrade na namin dito sa TUP Manila para tumaas yung value at tingnan natin kung saan naabutin yung paperclip natin. Yun lang. Yun guys, start na tayo. Titrade natin yung paperclip. Ito, mga tropa natin. Try natin. Pre, pwede trade tayo. Saligit sa amin. Busy kami. May pictorial kami today. Uroy. Yun na, tutorial kami pre. So, yun, ayaw nila. Ayaw na tayo ba? Pre, ba pwede ba yung masa Sige po, busy sila. Guys, medyo na-reject kami dito. So, magta-try kami dito ngayon. So hi guys, nandito kami ngayon sa harap ng IRTC. Tapos, meron kami nakitang mga estudyante na nag-uusap lang dito sa gilid namin. So try namin siyang i-ask if ever na pwede namin siyang ma-barter in itong paperclip namin. So, Excuse me po ate, pwede po ba yung masama sa video namin? Activity lang. Sige po. Bale, kasi may activity kami na iti-trade namin yung paperclip into something. May something ka po ba na pwedeng i-trade sa paperclip namin? Kahit ano po ba? Opo, kahit po basta magiging useful po sa inyo. Tapos mas mataas po sana yung value. Sa paperclip. Pwede, ito po. Pwede naman po kung okay lang po sa inyo. Opo, okay lang po. Tanong ko lang po, bakit po naisipan yung i-trade yung paperclip dito po? Yung ano kasi, yung, di ba, yung as a student, like, marami tayong papel. And yung paperclip, parang kailangan din natin siya. Yes. Thank you po. Thank you po. So ngayon maghahanap tayo ulit ng panibagong tawad na papayag may pagpalit dito sa hair clamp to something na mas mataas yung value. So, Maraming estudyante. try natin dito. Kuya, hello po. Pwede po ba kayo masama sa video po? So kuya, makikipag-trade po ako nitong hair clamp ito something na mas mataas po yung value. Papayag po ba kayo? Sige, sure. Ano po yung may offer niyo po dito? Itong ballpen. So bakit po kayo papayag kuya na may pag-trade? As of now, may multiple pen naman ako sa sa bag ko. So hindi ko naman to masyadong ginagamit. Kaya mas trade ko na lang. Ano naman po makukuha niyo dito sa I mean, hair pwede ko siyang gamitin as hair clip since medyo mahaba din yung buhok ko. Tsaka pwede ko ding gamitin siguro pang pag nasa bahay ganon, pag nag-ano ng skincare para hindi mapunta yung buhok sa mukha. So magkano po yung value ng ballpen mo? Around 70 pesos. So okay lang po ba sa'yo kasi 50 pesos lang daw po. Yes. Thank you po. Thank you. So now, nasa court kami and hahanap kami ng another student na makikipag-barter sa aming GTEC. And so let's go. Hello po, good afternoon. Ask lang namin kayo if willing kayong makipag-barter sa GTEC namin sa halagang 75 pesos para sa gamit na meron kayo ngayon. Ano yung pwede niyong i-barter sa GTEC namin? Ito pong payong yung ready akong i-trade for GTEC po. So, bakit pa yung napili mo? Kasi nire-require din po kami ng prof namin ng gantong pen. So, kailangan nyo talaga yung GTEC. So, okay lang ba kahit mas mababa yung value neto sa payong? So, magkano pala yung payong mo? 100 po. 100. So, that's nice. And, ayan. Thank you po. so yung na-trade namin kanina is yung itong payong. So as you can see, nagamit na namin ngayon kasi sobrang init dito sa school. So next naman is maghanap kami ng pwedeng ipalit dito sa payong into something new naman na mas mahal din. Pwede naman kayong ma-interview. Sige lang po. So may payong natin yun. So yung task kasi namin is mag-barter kami ng something, which is ito yung last na barter namin from kanina. So itong payong, ano po yung pwede niyong ma-barter dito sa payong? Ay, sakto, mainit. Yun, meron akong pwedeng i-barter sa inyo. Itong, para siyang ballpen kung titignan. Pero pag binuksan mo, meron siyang flash drive, tsaka meron siyang ilaw. Dalawa yung ilaw niya. So,
since mainit naman, tapos meron na din akong flash drive, hindi ko na din ginagamit yung flashlight. Palit na lang tayo kasi mainit din pauwi na din ako eh. So, barter tayo So siguro. sobrang angas din. Patry nga. O nga angas. So mga magkano rin po? Pero mga nasa 150 to 180 lang yan. So ngayon, ito pala yung na-trade namin kanina doon sa estudyante na from payong to USB type na may ilaw. And ngayon dito sa tapat ng library, may estudyante dito na baka pwede naming makausap kung ano ang gusto nilang i-trade dito sa Maglite na to. Pero mas mataas na value. Kuya, pwede ba namin makasama sa video sa trade na iti-trade namin sa'yo na gamit? Sure. Ano po ba? Para saan? Bali, ano siya, sa technopreneurship na subject namin. And nag-offer kami ng gamit sa different people ng mas mataas na value yung ipapalit nila sa amin. So, we have 170 pesos na USB Maglite. Anong gamit na meron ka na willing kang i-trade dito? Broke kasi ako eh. So, sa tingin ko, yung lanyard, 120, 150, 200. Pero syempre, mas mataas. hindi, sa akin kasi ito eh. Bibigay ko sa inyo. Hindi. So, ang inisip ko, baka itong tumbler na lang. Ano kasi, napulot ko lang siya, dyan sa tabi-tabi ng PUP. Tingin ko naman, around 250 siya. So, lamang naman kayo doon, okay naman. Okay lang po. Okay. At bakit mo gustong i-trade to kaysa at ito yung tinanggap ko ba? At natanggap mo yung i-trade. Paano mo magagamit yan? Kasi mas kailangan ko to eh. Siyempre, nag-aaral ako ganun, sipag ko mag-aaral. Hindi naman ako masipag uminom ng tubig. Mas pwede naman ako bumili dyan sa kantina. Di ba, support local. Pag ito naman, di ba, pwede ako mag-ganon-ganon, pwede ako mag-ganon-ganon. So, Ano yan, flash drive. flash drive pa siya. I'm a computer science student. Gumagamit kami ng mga flash drive kasi madami kaming files, madami kaming program. So, yeah, I really need this and sa inyo na yan. Thank Yeah, you. thank you so much. So hello guys, yun na, paperclip natin. Madami ng pinagdaanan ngayon is tumbler na siya. So maghanap pa kami dito, medyo pahinga lang kami kasi medyo nakapagod din pala to gawin. So pagkatapos namin magpahinga, nag-snacks lang din kami. Ikot ulit kami para makahanap pa kung saan namin iti-trade to. Ayun, stay tuned lang. So yung guys, nasa na tayo ngayon, KOI. Maghanap tayo dito ng pwedeng trade sa mga engineering students. Ito, try natin dito. Mga kuya, pwede ba kayo sama sa activity namin? Okay lang po. Bale, activity kasi namin sa Techno is magka-trade kami ng paperclip hanggang ito na siya ngayon. Umabot na siya dito sa tumbler na to. So, baka may gusto kang matrade tumbler kapalit ng something mo. Yung mas mataas na value. Ikaw, meron mo. Wala akong dulapin. Naman ko eh. Ikaw? Ba? Hindi. Magkano ba value niyan? Ito, value nito is 250. Mas mataas sana. Mas mataas. Oo. Ito ang power bank ko, te-trade ko. Magkano ba value nito? Nasa 500. 500. Though di ko naman na kasi siya ginagamit masyado. Ito, ba't gusto mo rin tong Ano kasi, wala akong tumbler. So, kailangan, sakto Mag-init magsa-summer na eh. Oo, Oo. tama. Magsa-summer na. So, yan. Sige. Okay. Done deal, pare. Done Done deal. Done deal, pre. Done deal. Salamat So, ayun guys, we're here on the KOI second floor and hahanap na kami ng another student para makipag-barter sa worth 500 pesos na power bank namin. Pwede ka ba namin makasama sa video about sa activity namin sa Techno 101? About trading po. Ano pong willing ka na pwedeng i-trade dito sa power bank namin? Siguro calculator ko. Wait. Bakit yan yung napili mo? Hindi mo ba gagamitin yan ngayon? Or hindi mo na magagamit? Hindi kasi meron din akong extra calculator tapos hindi na rin kasi ito pwede sa board exam mas okay yung isang calco kaysa dito. Sige po. And ba't mo natanggap yung power bank? Kasi since naka-iPhone, laging lowbat yung phone, mas magiging useful to sa akin kaysa magkaroon ng extra calculator. Sige po. Thank you. So, yun guys, tapos na kami mag-trade. Tapos yung paperclip namin is ngayon, calculator na siya. So, yung final valuation niya is around 1K yata kasi used na siya. Ang brand new nito is around 1.3 to 1.4. So, yun, dahil used na nga siya, 1K na. Tapos, yun, kunin na natin yung key insights ng bawat member natin. Simulan ko na. Bali sa akin, yung nakakahiya talaga siya. Pero, yun nga, dahil sa ganito, kailangan mo talaga na may kapal ka ng mukha dahil sa sales, 'di ba? Sa marketing, kailangan may kapal ka talaga ng mukha
Tapos, yun nga, hindi ka rin naman mapapakain ng hiya, kaya dapat talaga labanan mo yung hiya kasi parang wala naman tulong yun sa'yo. Dapat mahiya ka na lang kung masama yung gagawin mo eh. Pero kapag ganito na wala ka namang masamang hangarin is labanan mo na lang hiya mo. Ganun. So, sa akin naman is napagtanto ko na yung maliit na value kapag ka iniba-iba mo yung mga gamit is tumataas din pala siya kalaunan. So ako naman, habang ginagawa namin yung video na to, ano siya, dapat kailangan talaga ng time and effort kasi kasi yung value ng kaya din natin mismong ma-judge yung kahit simple value man or kahit maliit na bagay man lang kasi pwede pa natin yung mapalay kung pagtsatsagaan mong ibenta or i-market sa mga lugar. So, for me naman, this will test our capability kung paano makipag-communicate with the buyers. And it will test also our communication efficiently. Kasi sa industry, hindi dapat natin ginagawang unprofessional yung pagbebenta natin ng mga bagay-bagay. In professional way pa rin naman. So, that's for my conclusion. Ayan. Sa akin naman, challenging siya. Tulad nga ng sabi ni JB, mahirap pero kailangan nating kapalan yung muka. Then also, siguro sa pakikipag-usap sa mga, kung kanino ka makikipag-rate, dapat mas magaling ka rin para mas mapapayag sila na i-trade yung bagay na yun. So, for most difficult trade, we think is paperclip, no? Kasi habang naglalakad kami, we try to offer from different people yung paperclip, pero tumatanggi sila kasi busy sila or kasi siguro maliit yung value ng paperclip. Talaga. Tapos yung sa ano naman, sa biggest mistake namin, siguro wala naman kaming sobrang laking mistake na nagawa. Kasi syempre sa mga mistake naman namin, sa experience namin kanina is natuto lang kami siguro. Kaya wala naman masyadong pinagsisihan na mistake sa nangyari. Yun lang. Siguro, ano lang din. Syempre normal lang din naman magkamali kasi sa pagkakamali mo naman, doon ka matututo. Doon mo ma-improve yung sarili mo. Yun lang. So, siguro yung most strategic way na ginawa namin is yung pagpili namin ng mga students. Kasi mas naging convenient siya sa amin since yung mga gamit na binibigay nila sa amin is napapakinabangan din ng mga other students na binigyan namin ng ano na yun, nung gamit na yun. And that's all. Thank you.